Umaasa ang mga kaanak ng napatay sa drug war na uusad na ang kanilang reklamo laban kay dating Pangulong Duterte kasunod ng mga pahayag nito sa Senado. Pero pwede nga bang mapanagot sa ilalim ng batas ang dating Pangulo? Ang sagot at paliwanag ng ilang eksperto sa report ni Joseph Moro. Ang kina-clarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Sinabi man ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado para kay Lori Pasco na namatayan ng dalawang anak sa Duterte drug war. Malabong mapanagot dito sa bansa ang dating Pangulo. Kaya siya, pati National Union of People's Lawyers na tumutulong sa mga pamilya ng mga napatay sa drug war, mas may tiwala raw sa International Criminal Court o ICC. Paano pa magiging effective yung investigation kung sa ordinaryong policeman pull the trigger ay hindi na nagpo-prosper yung mga cases? Sinusulong po namin na talagang ang ICC po ay papasukin na at para magkaroon din po ng investigasyon sa mga biktima. Si dating Senador Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghabla kay Duterte sa ICC, pinadala na raw sa tribunal ang mga transcript ng pagdinig sa Senado at ng Quadcom sa Kamara na magagamit daw sa paglilitis kalaunan. Minaliit naman niya ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Yung mga allegations na nakuha nila dyan sa komite, puro either hearsay or lies or propaganda. Walang value lahat yun. Dagdag ni Panelo, hindi nasaklaw ng ICC ang Pilipinas na kumalas sa Rome Statute noong March 2019. Ang ICC sinabi sa GMA Integrated News na masusi nilang binabantayan ang mga pangyayari sa Pilipinas kaugnay sa kanilang sariling pagsisiyasat na anilay binuo mula sa maraming sources. Ayon kay Atty. Michael Chu ng UP College of Law, ang mga sinabi ng Pangulo kailangang may iugnay na tiyak o specific na biktima. Pero pwede raw magamit ang mga sinabi ng Pangulo para ihabla siya ng paglabag sa RA 9851, ang ating batas laban sa genocide at crimes against humanity. Kailangan mo lang mapakita na may attack against a civilian population. So ito mayroong willful killing, extermination, pwede din siya i-file. Para sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Alam naman ng PNP kung sino yung mga pumatay di ba? Alam naman ng PNP sa totoo lang sa kanilang record kung legitimate na nanlaban o kaya talagang rub out lang. iniutos na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na halongkatin ang mga nabaon ng kaso ng pagpatay ng death squad at iba pang grupo. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.